Right, where is Sergeant Gutesa, sir? From out of the blue, sabihin na nating from political obscurity, biglang lumitaw at naging maingay ang political has-been at former Arroyo regime operative na si former Congressman Mike Defensor. Pero paano nga ba siya muling lumutang matapos matalo sa QC mayoral race noong 22 laban kay Joy Belmonte? Simple lang, bumalik siya sa kung saan siya magaling sa political assassination at pag-nurture ng mga fake witnesses. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. This time, ang bagong character ay si former Marine Orly Gutesa. Now, hindi natin sinasabing fake witness si Gutesa, pero base sa ating research, nagkakilala lang daw sina Gutesa at Defensor sa pamamagitan ng isang mutual contact na inilarawan pa ni Defensor bilang isang fellow soldier. Ibig sabihin, malinaw na ang role ni Mike Defensor dito ay bilang political operative. Kagaya ng sabi natin kanina, lumutang siya dahil sa expertise niya sa paggamit ng mga questionable witnesses at sa larangan ng political mudslinging. Ngayon, pakinggan nating mabuti ang interview ni Mike Defensor kung saan tinanong siya kung nasaan na si Gutesa. Right, where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, Ginagawa daw yung affidavit ni Gutesa. Sinong gumawa? Di ba sabi ni Gutesa, siya mismo ang nagpa-notarize ng kanyang affidavit. At yan din ang sabi ni Senator Ping Lacson. Hindi naman, wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Gutesa. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Gutesa, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Spera. Na agad-agad naman tinanggi niya Atty. Spera. Kaya nga nagbigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Pero base sa napakinggan yung sagot ni Mike Defensor sa interview with Pinky Webb, mukhang may personal knowledge si Mike Defensor sa pagkagawa ng affidavit ni Gutesa. ang isa doon sa mga pinalagay namin, no, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next that chinek ko, kamusta na siya? Saan na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Dito, sabi niya, feeling niya that time, then sabi, hindi daw niya nakakausap si Gutesa at this point na nasa Marines na ang dating sundalo. So, kanino chinek ni Defensor ang whereabouts ni Gutesa? Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. So malinaw na, ayon kay Defensor, itinago daw ng Marines si Gutesa. Kung mapapansin nyo, itong pagdawit sa mga Marines sa kaso ni Gutesa ay hindi coincidence, kagaya ng biglang paglitaw ni Defensor. All this is orchestrated. Napansin nyo bang bukang bibig nila ang Marines? Obviously, parte ito ng destabilization ng Duterte camp, knowing na si Mike Defensor ay ex-errand boy ni Gloria Macapagal Arroyo na kilalang Duterte ally. Ang siste, itinanggi ng Marine Corps ang claims ni Defensor. It must also be made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Saad ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez sa isang news report. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino pong tinawagan niyo? Si Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned
a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually called you, told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes. And then now you're saying that yung contact niyo po sinabi na may umaaligid sa kanya sa Yes. Marines? That's just classic Mike Defensor na master ng political mudslinging at pagiging marites. Paanong na-ambush nasa loob nga si Gutesa ng Marine Compound at galing yan mismo sa kanyang kwentong barbero. Wala pa rin pinagbago itong Mike na to. Yes, Sa somewhere daw compound ng doon. Marines? Yeah. Di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may So, hindi ko alam. Now, binanggit natin kanina ang expertise ni Defensor pagdating sa fake witnesses. Matatanda ang sangkot si Defensor noon sa isang fake witness na si Ador Mawanay. 24 na taon na ang nakakaraan. Si Ador Mawanay ang nag-akusa kay former PNP Chief Lacson ng pagkulimbat ng 700 milyong piso sa mga illegal activities, kidnapping at pagpatay kay publicist Bobby Dasser at iba pa. Kilala noon si Mike Defensor bilang key political figure sa Arroyo Camp at isa siya sa mga nag-amplify sa mga accusations ni Ador Mawanay. Panoorin itong interview ni Lacson sa mainstream media. 2001 yung Ador Mawanay, kayo mismo ang naging biktima na kayo ay sinasangkot dun sa mga krimen. Bobby Dasser, Corbito, mga illegal drug trade and all that. Na 16 years later, si Victor Corpus recanted and talagang public apology sa inyo, sa ginawa niya sa inyo, na base lamang doon sa testimonya ng isang Ador Mawanay na dito na naman, lumalabas na nga ngayon. I don't know kung if lumabas sa feed mo, na pinaalala sa atin na Mike Defensor din yung handler ni Ador Mawanay noon. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay. No? Set aside muna natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Attorney Spera. Wag na muna yon. Bida sa as it may, no, ibang usapin yon. Sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat. At under oath, nag-testify siya. So, kung yun ang ating pagbabasehan, definitely, merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun.